So, yung nagsasabing, go and sin no more, pagsunod sa 10 utos, siya lang ang may ibig sabihin nun. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kasi bakit? Meron na tayong mababasa, hindi ka naaabihin ganap mo sa kautusan. Paano mo ngayon pasusundin ng tao kung ipangangaral mo sa utos, hindi nabasa? Lahat kinulong ng Diyos sa kasuwayan. Tapos ituturo mo sa utos. Sige nga. Sister Minlen, ang sabi ni Kristo, Roma 11, versikulo 32, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasubayan. Tapos ang ipangangaral mo, 10 utos. Kinokontra mo ngayon, yung salita ni Kristo na lahat kinulong ng Diyos sa kasubayan. Kung ikaw lang din sumusunod yan, hindi mo na susunod yan. Huwag tayong magmaburi. Nako. Kaya nga yung mga nagtuturo ng kautusan, ano yung sinabi ni Pablo? Sa unang Timoteo, 1:9, ginawa sa taong matuwid. Si Kristo ba matuwid? Hindi. Matuwid. O siya ba, inuutosan na 10 utos para sabihin mo, hindi niya sisirain yung hindi pagsira sa kautusan upang ganapin. 10 utos yung gaganapin niya. Kasi porque mabasa Matthew 5:17, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ko ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, hindi upang ganapin. 10 utos na yung gaganapin niya. Yun ang gawa ng tao. Yun lang, ikaw lang ang may ibig sabihin nun. Bakit? Ang tanong kasi dyan, Panginoong Diyos, kasi magtanong tayo sa Diyos si Kristo po ba matuwid? Di sasagutin ng unang Timoteo. Pati ng unang Juan, sabi niya, si Kristo ang taong matuwid. Para sa kanya ba may ginawa sa utos? Tayo nga, hindi na nga para sa atin yan tapos ngayon, pasusundin nyo. Dapat lang, na ang 10 utos, talagang hindi nawawala yan. Andyan pa rin yan. Kasi, pag nawala na yan dyan, paano pa makikilala ng tao yung kasalanan niya? Pinagtitipin natin yung 10 utos, hindi para sundin. Kaya natin pinagtitipin yan, tama yung sinabi mo, Sister Minlen, para makilala ang kasalanan. Para ang tao matutong lumapit kay Kristo. Kasi yung kautusan ang nagtuturo kay Kristo. Ang kautusan ang naghahatid sa atin kay Kristo, di ba? Sa mabasa, Sister Minlen. Galasa 3, versikulo 24. Ano pa ang kautusan? Ang siyang naging tagapagturo. Tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Kaya tama sinabi mo, Sister Linda, ang kautusan tagapaghatid. Tagapagturo, tagapaghatid. Pag naihatid ka ng kautusan, nasa iyo pa ba yung kautusan? Inahatid ka na nga tagapaghatid mo nga Ibig bang sabihin, ito yung school bus. Ito yung school bus. Inihatid ka rito sa school. Yung kautusan ba nasa iyo pa? At ikaw ba nasa kautusan pa? Bigyan natin ng senaryo. Ito yung school bus. Andito yung mga estudyante. Ito yung school. Inihatid ngayon dito sa school. Nagbabaan ngayon yung mga estudyante. Yung mga estudyante ba nasa school bus pa? Nasa school na. Lalo na sa school, Ito yung school na ito si Kristo. Pero itong Bus. wala na yung
Isa yan. Daanin natin ngayon sa kautusan. At daanin natin ngayon doon sa mananampalataya. Nung nakilala mo ngayon, yung kautusan, saan nagturo siya kay Kristo? Totoo yun. Kaya bakit ka itinuturo kay Kristo ng kautusan? Kasi pagkakilala siya ng kasalanan eh. Hindi ka naman na mapapatawad eh. Ang kailangan mo si Kristo eh, para mapatawad ka, di ba? Oh. Paano ka ngayon inihati? Inihati. Nalaman mo yung kasalanan mo. Inihati ka na kay Kristo. Para pumaraon ka kay Kristo. Nung naihatid ka na ng kautusan, saba, taglay ka na niya. Taglay ka pa ba ng kautusan? Wala na sa'yo yung kautusan. At ikaw, wala na rin doon sa kautusan. Wala na kayong pakialam sa isa't isa dyan. Eh, bakit natin pinagtitibay? Eh, pagkakilala nga ng kasalanan eh. At tagapagkatid kay Kristo, hanggang doon na lang ang kautusan. Pero kung susundin mo pa yan, ang sabi ni Kristo, kinulong ng Diyos ang lahat sa kasuwagan. Tapos pasusundin mo lahat ng tao sa kasuwagan, mas magaling ka pa sa Diyos. Sige na, isipin nga nung tagapagturo ng 10 utos yan. Sige. Ituturo mo yung 10 utos. Wala na paghuhukom. Wala na. Pero ang huhukuman talaga, isumusunod sa 10 utos. Naku, hahanapan ako. Nasaan nabasa? Ayon sa Biblia. Paano ba yung ayon sa Biblia? Ito, gaya ng sinasabi ko. Ang hahatulan yung sumusunod sa 10 utos. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, hindi ka na aariing ganap sa kautusan. Magkakilala na lang siya ng kasalanan. No? Doon po ang hatulan, hindi ka na-aariing. Hindi ka na aariing ganap ha? Eh pagkatapos, sunod ka pa ng sunod mo sa 10 utos. Anong labas mo ngayon? Eh di matigas ang ulo mo. Ano ba yung matigas ang ulo? Unang Samuel 15:23. Basa, yung mag-inis